Sa dami ng mga lumalahok sa translasyon, hindi maiwasang may mga masaktan o mahilo. Paano sila tutugunan ng lokal na pamahalaan? Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, paano ang gagawing first aid sa mga mangangailangang deboto? Jess, nasa likod ko ngayon yung tinatawag na field hospital. Dito dadalhin yung mga deboto ng Poong Nazareno na mangangailangan ng atensyong medikal para nga sa paggunita ng Translasyon 2024. Kanina, nagsagawa sila ng simulation exercise para ipakita yung kanilang kahandaan. Isinugod ang babaeng yan sa itinayong field hospital sa Cartilla malapit sa Manila City Hall. Matapos maaksidente sa motorsiklo, nagtamo siya ng sugat sa ulo at katawan. Isa pang pasyente ang isinugod dito matapos mahirapang huminga. Hindi niya maigalaw ang kaliwang bahagi ng katawan. Stroke ang tinitingnang dahilan. Lahat ng ito, bahagi ng simulation exercise ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Bahagi ito ng kanilang paghahanda sa translasyon ng itim na Nazareno sa Martes, January 9. Medyo malayo po kasi yung ating mga malalaking ospital. Ito po ang pinakamalapit na lugar na pwedeng pagtakbuhan po ng mga magiging pasyente natin. Kung kaya naman po natin dito na gamutin na, dito na lang po natin itakbo. Para hindi rin po natin maklog yung ating mga ospital po. Ang itinayong field hospital kayang tumugon sa 30 pasyente ng sabay-sabay. Mayroon ding magsisilbing ICU para sa mga malubhaang lagay at isolation area para sa mga may sintomas ng COVID-19. Pero panawagan pa rin ng mga otoridad. Pwede rin naman po namin pang dagdagan yan, ma-isolate pa rin po namin sila. Pero medyo difficult na po yan pagkadating po dito. Kaya nga po nananawagan kami na sa ating mga kababayan na kung meron ho silang nararamdaman na kakaiba, especially those related to COVID, mga COVID symptoms, wag na ho kayong pumunta. Oo, mag-ano na lang po kayo sa live streaming po ng Quiapo Church. Meron ding incident command post para mag-monitor sa mga debotong kailangan ng iba pang tulong medikal. May mga inilagay ring CCTV monitor para mas mabantayan ang ruta ng prosesyon. Mahigit 12,000 pulis ang ide-deploy para magbantay. Mahigpit na ipinagbabawal sa translasyon ang pagdadala ng bag, sombrero, water bottle, hoodie jacket, payong at kapote, maging ang mga paputok, mga patalimo anumang armas. Bawal ding sumali sa translasyon ng mga lasing. Bawal din ang mga illegal vendor. Simula alas 7 ng umaga ng January 8 hanggang January 10, magpapatupad naman ng gun ban at liquor ban sa Maynila. Jess, idideklarang no-fly zone at no-sail zone ang Maynila sa Martes. Maging yung pagpapalipad ng drone, ipagbabawal din po yan. And inaasahan nga na daragsa at aabot ng 2 milyong deboto ang makikiisa o makikilahok sa Translasyon 2024. Yan munang latest mula rito, balik sa inyo. Nag-uulat mula sa Maynila, maraming salamat Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.